Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:03 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Adlaw sang Sabado, katapusan nga adlaw sang Pebrero 28, 2026. Akong inyo tagbalita kada Sabado, Hope Torichante, kagining Radyo Pilipinas Iloilo News. Kagkaron sa mga headlines. Nag-evacuate bangod sang liwat nga paglupok sang bulkang Kanlaon, naglabot sa 209 suno sa PRO Negros Island Region. 16 ka LGU sa Negros Occidental apektado sang liwat nga paglupok sang bulkang Kanlaon. 12 ka LGU sa Negros Occidental nagpatuman sang class suspension kasunod sang paglupok sang bulkang Kanlaon. Mas ginpahapos nga pagpatuman sang LGSF gindayaw sang alkalde sang Hordan Guimaras. Fire safety awareness pasangkaron pa sang Bureau of Fire Protection Iloilo City sa pag-obserba sang Fire Prevention Month. Kapitolyo Provincial ginpondohan ang pagpatapos sang pinakadako nga barangay hall sa Banwa sang Uton. Kag LTO6 gin-terminate kag gin-suspend ang ila duha ka enforcers nga naulamid sa extortion. Philippine Standard Time, alas 8:05 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Radyo Pilipinas. Kag sa detalye na sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 64 ka pamilya o kun 209 ka tawo sa isla sang Negros ang nag-evacuate bangod sang liwat nga paglupok sang bulkang Kanlaon. Ini ang sandig sa pinakaulihi nga monitoring sang Police Regional Office Negros Island Region nga padayon nga nagabantay sa sitwasyon. Ang mga nag-evacuate ang yara subong sa evacuation center matapos maapektuhan ang ashfall. Sunod sa PRO6 or PRO-NIR, nakadeploy ang kapulisan sa Banwasang La Castellana sa Negros Occidental kag sa Canlaon City sa Negros Oriental agod buligan ang mga apektado nga pamilya magpatuman sang border control kag masiguro ang seguridad sa mga evacuee labi na batok sa gender-based violence. Ginpanugyan sa kapulisan ang publiko kag mga turista nga hindi magsulod sa 4-kilometer permanent danger zone para sa ila nga safety. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 16 ka LGU sa Negros Occidental apektado sang liwat nga paglupok sang bulkang Kanlaon. Si JP Hervas sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagdangat sa 16 ka banwa kag syudad sa Negros Occidental ang apektado sang liwat nga paglupok sang bulkang Kanlaon.
Pebrero 26, suno kay Bril Larry Senior sang Negros Occidental Operation Center naka-record sang ashfall o kon pag-ulan sang abo kag pagpanimaho sang asupre o kon sulfuric smell ang lokal nga panguluhan sang Bago City kag Moises Padilla. Apektado man sa mga ashfall halin sa bulkan ang mga banwa sang kag syudad sang Binalbagan, Kawayan, Candoni, Himamaylan, Hinigaran, Hinubaan, Ilog, Isabela, Kabangkalan, La Carlota, La Castellana, Pontevedra, San Carlos, kag Sipalay. Dugang pa ni Senyor may 22 ka pamilya kon 79 katao halin sa La Carlota City kag La Castellana ang nag-evacuate kasunod sang epekto sang paglupok sang bulkan. Sa karon padayon ng pag-aksyon sa mga lokal nga panguluhan sa mga kinanglanon sa mga apektado nga residente ilabi na sa tubig ilimnon, pagkaon kag face mask. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bahin, nagpatuman sang class suspension subong nga or kahapon, Pebrero 27, ang 12 kalokal nga panguluhan sang Negros Occidental kasunod sang liwat nga paglupok sang Bulkang Kanlaon. Suno kay Bril Larry Senior, Deputy Manager sang Negros Occidental Operation Center, suspendido ang klase sa mga bulutuan kahapon sa syudad sang Binalbagan, Candoni, Himamaylan, Hinigaran, Ilog, Isabela, Kabangkalan, La Carlota, La Castellana, Moises Padilla, Murcia, kag Pontevedra. Sakop sa suspensyon ang klase sa tanan nga bulutuan sa ila mga nasakpan magluwas sa La Carlota nga limitado lang ang class suspension sa mga bulutuan sa Yubo, Araal, kag San Miguel. Liwat nga nagpanumdum ang Negros Occidental Operation Center sa tanan nga residente nga magpabilin nga kalmado kag padayon nga maghalong sa epekto sang paglupok sang Kanlaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kaangot nga balita, liwat nga nagbugas sang abo ang Bulkang Kanlaon alas 7:43 tubtob alas 9:43 tubtob alas 10:53 sa aga sang Pebrero 27 sandig sa IP camera sa Kanlaon Volcano Observatory sa Kanlaon City. Ang aktibidad nagtugas sang plume nga nagsaka 1,000 meters sa ibabaw sang baba sang bulkan antes ginpalid padulong sa nabagatnan nga bahin. Nagapabilin sa alert level 2 ang Bulkang Kanlaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang gindayaw ni Mayor John Edward Gando sang Hordan Guimaras ang mas ginpahapos nga sistema sang Local Government Support Fund nga dako nga bulig para madulong ang nagkalain-laing nga programa sa lokal nga level. Suno kay Mayor Gando, madugay na ang LGSF apang subong mas ginpahapos ang pagpadulong sa mga programa sa munisipyo kag probinsya. Kung sadto tuman kadamo nga dokumento ang kinahanglan, subong mas ginpadali na base sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga himuon ini nga mahapos kag mas accessible para sa lokal nga panguluhan. Sa 10 million pesos nga ginpain sa banwa sang Hordan, 5 million pesos ang ipain para sa rice subsidy nga igahatag sa mga senior citizen nga wala sang ginabaton nga social pension halin sa gobyerno, persons with disability kag solo parents. Sa infrastruktura, tutukan sang lokal nga panguluhan ang pagpatahom sang Hordan Wharf kag kung may dugang pangapondo gamiton ini sa paghimo sang access road sang munisipyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gintupok sang kalayo ang warehouse kag furniture shop sa Barangay Bankers Village, Waling-Waling Street, Dungon B, haro kaina sang aga Pebrero 27. Ginapanag-iyahan sang pamilya Juaneza ang propiedad sa diin napahamtang ang pila ka materyales sa shop, isa ka pick-up motorsiklo, generator set kag pila ka mga kagamitan. Sa interviews ang Radyo Pilipinas Iloilo kay Sheila Juaneza, ginkakibot na lamang nila ang pagtuhaw sang kalayo sa shop kag madasig nga nagdako. Wala na natigayon nga mapagwa ang ila sa lakyan kag kagamitan
sa pagdabadaba sang kalayo. Padayon pa ang investigasyon sang Bureau of Fire Protection sa ginhalinan sang sunog. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa pag-obserba sa Fire Prevention Month, pasangkaron pa sa Bureau of Fire Protection Iloilo City ang fire safety awareness sang mga pumuluyo. Sa Domingo, Marso 1, magahiwat sang Zumba kag motorcade ang Bureau of Fire Protection sa syudad sang Iloilo. Ini pagpaibalo sang BFP sa publiko nga Fire Prevention Month na. Mahiwaton man nga simultaneous nga pagpauwang sang mga sirena sa tanan nga fire station sa syudad sang Iloilo. Kabahin sa mga aktibidad sa Fire Prevention Month, ang Kiddy Fire Square Roadshow sa diin tudloan ng mga kabataan sang fire prevention, emergency response kag safety habits nga ilagid magamit kon may sunog. Nakitaan sang BFP nga epektibo ini nga inisyatibo nga sa lamharon nila nga edad may ihibalo na sila sa fire prevention. Sa pag-obserba sang Fire Prevention Month, nagapati si BFP Iloilo City Fire Marshal Fire Superintendent Melanie Habawel nga hindi lamang katapos ang BFP ang may responsibilidad sa fire safety. Dapat pati ang mga pumuluyo masangkad man ang ila ihibalo para sa pagtapna sang sunog sa komunidad. Gintagaan igtalupangod sang opisyal ang importansya sang paghiwat sang fire exit drill sa mga balay kag pag-check sa mga linya sang kuryente nga masami ginatunaan sang sunog. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kaangot nga balita, pila ka dalanon ang siraduhan sa Domingo or buwas nga adlaw, Marso 1, 2026 sa natalana hiwaton nga Fire Prevention Month Fun Run sa Bureau of Fire Protection. Ang Fun Run magasugod sa Iloilo City Fire Station, Fort San Pedro Drive, pakadto sa Mulyi Luni Street, liko sa Iloilo Freedom Grandstand, balik sa finish line sa Iloilo Fire Station. Igapatuman ang half-lane road closure sa left lane sang Fort San Pedro Drive pakadto sa Mulyi Luni Street. Ginabisuhan ng mga motorista nga maglabay sa alternatibo nga alagyan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. LTO-6 gin-terminate kag gin-suspend ang ila duha ka enforcers nga naulamid sa extortion. Si Janelle Baclay sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Ginapanugan sa penalidad sa Land Transportation Region 6 ang duha ka mga law enforcers nga naulamid sa insidente sa pagpangutong lakip diri ang isa ka lalaki nga gin-terminate samtang gisuspende naman ang isa ka babae nga enforcer. Sa investigasyon sa Land Transportation Office Region 6 na diskubrihan nga nagabaton sang kwarta ka goods sa mga ginreklamo nga empleyado sa baylo nga hindi nila pag-isyuhan sang TOP ang ilang madakpan nga violator. Sunod kay LTO-6 Director Attorney Gadioso Hiduspan II, kabahin sang internal cleansing sang LTO nga nando ni Assistant Secretary Marcos Lacanilao kag sang DOTR paagi kay Secretary Giovanni Lopez, hindi nila pagpalampason ang kasubong nga modus. Kinainganyo man sang ahensya mga motorista nga i-report sa talatapan ang modus nga ginakalumiran sa mga personnel labi na sa extortion activities. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbisita kay Governor Arthur Defensor Jr. mga katapos ng Bureau of Immigration bilang kabahin sang coordination efforts para sa seguridad sa mga delegado sa ASEAN 2026. Naibaluan nga ari sa Iloilo ang Bureau of Immigration para maghatag assistance bilang kabahin sang Committee on Security, Peace and Order and Emergency Response nga nakatoka sa pagsiguro sang kaluwasan kag katawhayan sa mga aktibidad sang ASEAN sa Pilipinas. Ginpasalig sang Bureau of Immigration nga handa ini kag nagapakig-angot sa Kapitolyo sa pagpasangkad sang seguridad kag koordinasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang nakigsapol si Governor Arthur Defensor Jr. kay Senior Trade Commissioner Janine Fiedler sang Embassy of Canada para sa posibilidad sang investment gikan sa Canada sa Iloilo, partikular ang pagpasangkad sang agri-food industry sang probinsya. Ginpakigbahin ni Defensor ang mga kusog sang Iloilo ilabi na bilang isa ka agricultural province
Kaginpahayag ang kinanglanon sang investment sa value chain development kag food processing. Sandig sa provincial government nagpasalig si Miss Fiddler nga ipakilala sa Canadian investors ang Iloilo. Ginistoryahan man sa Sinapol ang posible partnership sang duwa ka lugar sa digital health, business process outsourcing, smart cities kag solid waste management. Ara man sa Sinapol si Trade Commissioner Dodgy Fabian sang Embassy of Canada. Radyo Pilipinas News. Magapanumbalik na sa kahanginan ang istorya TNK sa Department of Trade and Industry Western Visayas sa maabot nga Domingo, Marso 1, buwas nga adlaw. Ang istorya TNK nagsugod sa pag-ere sa Radyo Pilipinas Iloilo sang Marso 2024. Nagapaalinton sa nanuhay-tuhay nga programa sang DTI para sa mga negosyante kag mga consumer sa rehiyon. Sa ikatlo sini nga season, bit-bit sang programa kag mas ginpabaskog, mas relatable kag mas inspiring nga segment para sa tanan. Lakip sa mga balantayan ang segment nga tanong ng consumer kag TNK feature nga magapabati sa mga dalayawan nga istorya sa mga lokal nga MSME sa rehiyon. Kaupo ni DTI 6 Regional Information Officer Judy Saho ang istorya TNK Season 3 mabatian kada una nga Domingo sang bulan. Alas 2 sang hapon sa Radyo Pilipinas DYLL 585 kHz, Cable Star Channel 29 kag DTI Region 6 Facebook page. Radyo Pilipinas News. Nahuman na ang barangay hall sang barangay San Antonio sa Banwa sang Oton, pinakadako nga barangay hall sa Banwa. Ginpangunahan ni Governor Arthur Defensor Jr. sa ang Santo Niño or ang inaugurasyon sang Santo Niño Multipurpose Barangay Hall nga ginbuligan pondohan sang Iloilo Provincial Government. Sandig sa Kapitolyo, 4 million pesos ang ginhatag nga pondo sang provincial government para sa pagpatapos ng proyekto gikan sa National Tax Allotment. Ang posibilidad or ang pasilidad may duha ka panalgan nga nagaserbe one-stop shop para sa daycare, health center, activity center kag session hall. May ara man inisang roof deck nga magaserbe lookout para sa mga opisyales kag residente. Magaserbe man ang barangay hall bilang evacuation area sa tion sang kalamidad kag emerhensya. Radyo Pilipinas News. Ginpaidalom sa Youth Development Session ang masobra 70 ka mga pamatanon nga kabahin sang Indigenous Peoples Community sa Barotac Viejo kag benepisyaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ginpaidalom ang pamatanon sa coloring session, storytelling, arts and crafts, kag orientation sa Indigenous Peoples' Right. Lakip na ang basic first aid discussion sang personnel sang Department of Social Welfare and Development kag Bureau of Fire Protection sang Barotac Viejo. Ang inisyatibo kabahin sang commitment sang ahensya nga ipalapit ang mga serbisyo sang gobyerno sa mga pumuluyo ilabi na sa far-flung kag indigenous area sa rehiyon. Radyo Pilipinas News. Mga estudyante kag manunudlo sa rehiyon nagtipon sa ESETU para sa diskusyon sa meteorology pinaagi sa Met4U. Si JP Herva sa report. Radyo Pilipinas Report. Nagtipon sa Iloilo Science and Technology University kung ESETU ang mga manunudlo ka mga estudyante sa rehiyon para diskusyonan ang meteorology pinaagi sa Met4U sang Philippine Meteorological Society Incorporated. Ang Met4U kung Meteorology for Young Scientists, isa katuigan na aktibidad sa nasambit na organisasyon sa handong na nakainganyo sa madamo pa nga pamatanon nga magtuon sa meteorolohiya. Sunod kay Karen Conda Butil, Head Organizer sa Met4U. Ang aktibidad ginalakitan sa Met Education nga nagatuyo nga naghana sa mga manunudlo sa high school nga nagatudlo sa physical science kag kasubong nga mga subject. Hiwato naman sa Sabado ang Meet the Met para sa mga college student kag ang Met Innovation nga isa ka paindis-indis para sa mga high school student nga may innovative project sa meteorology kag DRRM.
Samtang, din pasalamatan ni Conda Butina ng impagtingwa sang ISAT-U na makatanyag sang BS Meteorology Program sa publiko. Ang ISAT-U amo ang manginlabing-una nga bulutuan sa Western Visayas kag ikalima sa bugos nga Pilipinas nga magtanyag sa nasambit nga programa. Kadungan sa iya pagpangibulahan, din pasalig ni Conda Butin nga handa ang ila grupo sa pagsuporta sa bulutuan sa pagpreparar sini sa mga estudyante nga nagapangalagad bilang the best DRRM officers kag meteorology sang pusod sa palabuton. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, dungan nga ginbuksan ang 11 nga Farmers Congress kag ang bulanon nga merkado lokal sa Kerr Building sa tubang sang Iloilo City Hall sang Webes. Ang Farmers Congress ginpangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Treña, City Agriculturist Inigo Garin-Galao kag mga opisyales sang More Power. Tinutuyo sang kayawatan nga mapalapit pa ang mga mangunguma kag Farmers Association sa syudad sa dugang nga market sa ilang mga produkto partikular ang mga hotels kag restaurants sa syudad. Suno kay Garin-Galao sa aktibidad magadayalogo sila kaupod ang Iloilo Hotels and Restaurants Association agud talakayon kung paano makasupply sang ila produkto ang mga mangunguma direkta sa mga hotels. Samtang kadungan sang Farmers Congress nag-umpisa man ang duha ka adlaw nga merkado lokal. Liwat nga nagtanyag sang preska nga ulutanon, prutas, bulak, shakes, spices kay iban pa nga agricultural products ang merkado lokal sa atubang sang Iloilo City Hall. Suno kay Garin-Galao regular nga ginahiwat ang merkado lokal duha ka adlaw sa katapusan nga semana kada bulan agud makabulig sa mga mangunguma kag MSMEs. Naglabot sa 948,000 ang total sales ng merkado lokal sang tinalikdan niya bulan. Dugang niya, isa man ini ka pamaagi agud makabakal ang mga empleyado sang mas sustansya nga prutas kag utan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 8:25 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kagamoyad tong mga balita ang natipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Magpabilin nga naka-follow sa Radyo Pilipinas Iloilo para updated sa mga hitabo sa Western Visayas. Kaupod si Alan Defante kag John Magallanes sa engineering team. Para sa Bagong Pilipinas, ini si Hope Tarichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Kapag may nag-aalburutong bulkan, meron akong reminder sa mga dapat nating gawin. Tandaan lang ang MMG. M, makinig sa payo ng mga otoridad. Huwag na magpapaniwala sa sabi-sabi, lalo na sa fake news. M, mahinahon na lumikas.
Bago umalis, isara muna natin ang mga pinto at bintana para hindi pasukin ng abo ang inyong bahay. G. Go bag. Make sure na may nakahandang emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig, pera at face mask. Madali lang tandaan, hindi ba? Mag-MMG ka lang kapag may nagbabadyang pagputok ng bulkan. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.